Ing linyaha mo ning kinabuhis tao, ni adire ang unom. Ang una kanang gingalag first birth, unang pagkatao. Ang ikaduha gingalag gay, second birth. Whether ang tao natao ra siya sa una or natao siya sa ikaduha, kandidato siya sa gingalag first death. Apan sa tumoy ni ining linya outline sa kinabuhis tao, dunay gingalag second death, ikaduhang kamatayon. Apan between sa first death o sa second death, dunay duha ka pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw o ang ikaduhang pagkabanhaw. Now, between sa unang pagkabanhaw hangtod sa ikaduhang pagkabanhaw, the Bible talks about a period of 1,000 years. So, in summary, according to the Bible, this is your life. This is my life. Ang tulo kakasinatian sa tao, tagsa-tagsahon nato ron pagtuon. Unahon nato ang unang pagkatao. The Bible calls this unodnon nga pagkatao. Sa English pa na, the carnal birth. The word carnal is the derivative of the word karne, meaning unod, lawas, na ay dugo, na ay flesh, unodnon nga pagkatao. And by the way, why usa nato diri nga wala matao sa ingon ini nga paagi? Pulos kita na nga tao sa unodnon nga pagkatao, pulos kita nakaagi sa first birth. Duhara ka tao sa kasaysayan sa human history nga na-record sa Bible. Duhara ka tao ang wa mubuto diri siyuta pareha nato. Duhara ka buok wa ipanganak og inahan. Nahibaw mo kinsa ang duhang wa ipanganak og inahan? Hello. Do you know who were the only two people, two human beings who came into this world without being born through a mother? You know who they are? Yes, Adam and Eve. Si Adan ug si Eva giumol sa kamot sa Dios, wala sila niagi og pagkatao pinaagig inahan. Sila ra pun duha according to the Bible. Apan human kang Adan ug kang Eva, tanan nga tao naabot na ta karon og 8.15 billion ka mga tao sa yuta. Og imo ginang totalon gikan pagsugod sa kalibutan, sobra na tingalig 25 billion kay daghalamang nangamatay sulod sa kapin sa unom kalibo ka tuig nga kasaysayan sa tao. Apan kitang tanan except kang Adam ug kang Eva na tao pinaagig inahan. Whether cesarean or natural birth nga niagig yun nga way opira-opira, pulusta na nga tao sa unang pagkatao. Kana unang pagkatao, gingalan nag carnal birth. Pagkatao, pinaagi sa unod. Pastor, sa Bible man ka na? Yes, sa Bible ni. Atong basahon ang gisultis Bible. Psalm 139. Let's read this together. Read with me. Bisan pag silent reading lang mo diha. Verse 13. Kay ikaw mao ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin. Sa taguangkan sa akong inahan, imong gitabunan ako. Wow! The psalmist, the writer of the book of Psalms, ning recognize siya, gihimo ko sa Dios, diyas taguangkan sa akong inahan. By the way, this text, Psalm 139 verse 13, tells us that God is not done with creation yet. Wa panahuman da ang Ginoo create. Ang ubang mga tao nag-ingon, Pastor, nahuman ang creation oy, Genesis 1 ra na. Naapo di ay. Hangtod ron, nag-create pa di ang Ginoo. Ang mga scientist nagsulti nga sige pag-expand ang universe. Kana ang universal creation na. Apan sa kaliwatan pong tawhanon, sige pang Ginoo create og tao. Hangtod ron. Apan, ang kalainan sa iyang creation karon, dili na siya muumol og yuta, o ni iyang purmahon ang tao sumalas iyang dagway, unya huy pa ng aron mabuhi.
Nag-create gihapon ang Ginoo og tawo karon apan ang iyang gigamit usa ka lalaki nga matawag nga amahan ug usa ka babae nga matawag og inahan. Nga sumala sa Biblia, gitugutan lang niya pagbuhat og tawo ingon nga magtiayon. Klarohan tani ha? Dili ba day kahimo og tawo ang lakig bahay bisag dili magtiayon? Makahimo. Daghan naman naghimo ana. Wa magminyo ni buntis. Mahimo oy. Pero dili na mo'y kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios, ang gitugutan niya nga mohimog tao, lalakig babae nga ginganlan og magtiayon. Naanas Bible ha? Ay mo kalimot. Apan dili ikalimod nga ang Dios naghimo pagtao hangtod karon mo na ang paghimog bata ginganlan na sa science og the act of procreation. So may procreation. Humanang Genesis 1 ng creation account sa Genesis, apan hangtod ron, God is still creating. Muna ang paghimog bata, ang scientific name, procreation. Naghimo pa ang Dios og bata. Kung maminyo ka na, gamiton ka sa Dios. Ingon nga inahan, may similya ka. Ang imong bana nga minyoan, naapoy similya. Unya, sa inyong relasyon, gamiton mo sa Dios paghimog bata. Nadaghan kay tayong estudyante di PCF. Mga procreation of God. Hinimo tatanan sa Dios. Munang sa Salmo 127, versikulo 3, nag-ingon ang salmista, ang anak ni ay dili propriedad sa ginikanan, panulundon sa Dios. The child is God's inheritance. Panulundon sa Dios. Gipiya lang sa ginikanan, aron ang ginikanan, ang mahag-inahan, mo'y magpatubo sa bata. Mo'y mo galam, mo'y mo atiman. Apan mo na atong responsibility. Now, if we proceed with verse 14, padayon ang pag-recognize ni David. Muhatag kog pasalamat tungod kay makalilisang o kahibulong ano yamot ang pagbuhat kanako, kahibulong imong buhat o kinahibaliwan kaayo sa akong kalag. Tinuod gyud na mga igsoon. Walay scientist sa kalibutan, motuo man siya Dios or dili, nga wala mo recognize nga ang pinaka-magnificent moving being in the face of the earth is the human body. Tanan. Mutuo magdili ang scientist og Dios, ning ilagyod ang scientist nga ang lawas sa tao mo'y pinakanindot nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Labaw sa bisan unsang hinimog tao. Abi ninyo, ang mga nag-create sa computer karon, grabe naman ang power sa computer. Tagpila na ka 1,000 gigabytes na parang dali kayo ang function. Apan ang recognition sa mga scientists karon mao nga ang pinaka-powerful nga computer sa kalibutan karon, wala gani maka-avail sa 5% sa kapasidad sa utok sa tao. Grabe no? The most powerful computer in the world does not have even 5% of the capacity of the human brain. Grabe kita. Kita nga tao, sakto gyud si David pag ingon niya nga makalilisang o kahibulungan ang pagbuhat nimo kanako. Verse 15. Ang akong lawas wala hisalip di gikan kanimo sa diha, nga sa tago gibuhat ako ug sa pagbuhat nga kahibulon dito sa langit nga labis ubos sa yuta. Nakaamgo mo sa word nga gigamit. Hasta ang pagbuhat og tao. Gi-specify sa Bible. Grabe ning Bible, oy. Walay butang sa imong kinabuhi nga di kakabasa og unsay gihisgot sa Bible. Hastang pagbuhat og tao niya sa Bible. Unsay pagbuhat og tao? Ingon diha sa verse, sa tago gibuhat ako. Grabe no? Very specific. Nakakita ba mong lakig bayi? Amahan og inahan. Mabanag asawa man or dili, maulitaw man nagdaga, apan og bata. Nakakita ba mo nga sila
sa mata sa publiko sama sa mga iro. Wala. Nga naman, spiritually, man is conscious nga ang paghimog bata tago. Ano pag kini ha? Pahinomdong lang na ako. Mutanaw na gani mog bayig laki nga naghimog bata doing the act of procreation. Unya gisalida, gikuha ang kamera, unya gipasalida sa mga tao. Every time that is done is a slap on the face of God. Nga naman, gisagpa ni mong Ginoo ngano? Kaya ang Biblia nag-ingon, ang paghimog bata tago. Dili kudakan, dili salida. Adto mus kwarto, kamuran duhay na hibaw. Way samin, way kamera. Muna pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ingon anak kakutin ng Bible. Grabe yung Bible. Tanan nga imong gusto mahibawan. Naas Biblia, hastang pagbuhat og tao. Now, niya yun, verse 16. Sawa pa mahingpit ang lawas ko, nakita nas imong mata, og diha sa imong basahon, nasulat ang tanan. Did you get that? As I have mentioned a while ago. Everything related to how you run your life is written in these ancient words. Gikan sa labing gamayng butang, ngadto sa labing dakong butang, makakonsulta ka unsay gisultis Biblia. Gusto ka mulampo sa imong pag-eskwela, basahan Biblia. Kay naay instruction ang Ginoo. Gusto kang muasinso imong negosyo, basahang Biblia, naay tambag ang Ginoo. Gusto kang maminyo sa buutan nga tao, basahang Biblia, naa ang guidance niya. Gusto kang mukaon, gusto kang muinom, nias Biblia, unsay imong kanon, unsay imong imnon. Nga naman, ang Bible nag-ingon, sa imong basahon, nasulat ang tanan. Related to your life, related to my life, everything is written in these ancient words. God's will for you. Okay, padayon nun tani. Ato na lang itiwason. Verse 17. Pagkabilon sa mo huna lang nako, O Diyos, pagkadako sa labanan sa gidaghanon niya. Now, niapata sa first of the 6 experiences, first and second birth. Naapata sa ang first birth, pagkatao na to nga unod nun, wa gyud ta mohimo og choice ana. We were born into this world without choosing to be born. Meaning, we did not decide to be born. We were simply born. Nga naman, oberjuna ang pre-board and lodging for 9 months. Waterbed, libreng food sa pusod. Apan pag-abot sa 9 months, even if we did not choose, we came out to begin our life. So, the first birth, one outstanding characteristic is no one among the people in this world choose to be born. Wala. We did not choose to be born. We did not decide to be born. We were simply born into this world during the first birth. Ngano ako manang gipasantop? Kay makakitaon niya mo sa kalainan sa first and sa second birth. The first birth, we did not decide. Second birth, we have to make a decision. Ato ni padayon nun. Aton tanawon diri sa unang pagkatao, wa ta mo desider, natao lang kita kay bisag wa. Unya kining atong unang pagkatao, doon na kinaiya. Unod nun man ta. Natao man tang unod nun. Ang buot ipasabot anang unod nun, inclined to the fleshly lusts. Ingon pa ni Paul sa Romans 17, nahibalo ko nga kung sayron sa akong unod way nagpuyo nga maayong butang kay ang pagbuot ani aman kanako apan ang pagbuot sa maayo wala dinhi kanako ang buot niya ipasabot kay natawo man kong unod nun bisag nahibaw ko ang butang dautan mahimon anako kay unod nun man ko. Sa theology pa sa usa ka bantugang theologian, the greatest of this Roman Catholic theologian, si Saint Augustine, gitawag na niya nga original sin, na nga tao ta nga makasasala, wa pata ka pangawkaw, wa pata ka pamutbot, wa pata ka
buhat anang napulo kasugo, apataka hibaw anang napulo kasugo, sangan lang nga nataw na ta nga makasasala. Uyawan no? Ang ato din pagkatawhanon, mao'y description nga makasasala ta. Naamas Bible, Pastor? Yes. Yan sa Bible. Ako na lang gilaktawan. Romans 3:23 ug 6:23 nag-ingon nga, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Now, kaya ang ato din pagkataong unod nun makasasala manggita. Dili magsilbi og diha ra ta kutob sa unang pagkatao. We need to experience the second birth, ikaduhang pagkatao. Muna nga sa kang Augustine, gitudlo niya, pagkatao gyud sa bata, kay natao naman siya nga makasala, kinahanglan bunyagan siya nga bata pa. Kang Augustine kana. Apan sa ato nang gitun-an ang mahitungod sa second birth experience, ang kang Augustine nga doctrine dili mo salir. Why? Because a little child has no capacity to make a choice. A little child cannot decide. Ang magpakatao pag-usab kinahanglan makadesider nga iyang ilubong ang karaang pagkatao aron mabag-o ang iyang pagkatao. Muna gingalag second birth sa pinulungan pa na Ginoong Hesus sa iyang conversation with Nicodemus, one of the Jewish leaders. Ingon siya, gawas, basahan ninyo ning akong gilitrahag pula. Please read with me. Let's go. Gawas kung ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Wow. Ang buot pasabot. Gusto ka malangit? Gusto ka maluwas? Gusto kang dalon sa Dios sa gingharian nga iyang gitagana, ang puloy-anan sa mga linuwas? Ang gikinahanglan nimo pagpakatao pag-usab. Ayaw pagkakuntinto nga nataw ka lang sa unang pagkatao pinaagis imong inahan. Kinahanglan magpakatao pag-usab. Unsa man ang pagpakatao pag-usab? Usas na kong kalainan taliwala sa una o sa ikaduhang pagkatao mao nga sa una wa kinahanglan na atong desisyon, apan ang natao lang gyud ta bisag wa ta mo desider, apan sa ikaduhang pagkatao nagkinahanglan kinis atong desisyon resulta sa atong pagpili. Sa ato pa dili makaagi ini ang tao gawas kun mo desider siya nga magpakatao pag-usab. Mo ni hinungdan nga dili tanan ang makaagi sa second birth kay ila man di ang desisyonan kini. Apan importante kung gusto kitang maluwas. Nga naman, pinulungan ni Ginoong Hesus, Marcos 16:15. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ninyo ang maimbalita ngadto sa tibuok kabuhatan. Verse 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ang verse 15 mo na atong gihimo ron, nagwalita. Angay mahibaw ang tanan tao siyuta sa maayong balita sa kaluwasan. Muna atong gihimo nagwalita. Ipawali man kita sa Ginoo. Ug naa na sa imo ang kaluwasan kay gidawat na nimo si Hesus, isugilo na sa uban. Muna atong gihimo. Apan ang importante verse 16. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Ang dili mutuo mahinukman sa silot. Wow, naa po di ay final destination gihapon. Pero impierno, dili malangit. Okay, kay importante man dining second birth. Unsa may mahitabos kinabuhis tao nga mo desider pagpakatao pag-usab. Gihubit na ni Pablo sa iyang kaugalingong kasinatian. Siya ang gisulat sa Galacia. Galacia 2:20, matod pa niya. Kung nataon ako pag-usab, meaning na bautismuhan na siya. Kaya ang pagpakatao pag-usab, bautismo na. Bunyag sa ubang pinulungan, bautismo na. Ingon siya, kung ako nataon na pag-usab, gilansang nako sa krus uban kang Kristo, di na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako, ug ang kinabuhi nga gikinabuhi karon nako sa unod tong carnal birth. Gikinabuhi ko na nis pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug bitugyan sa iyang kaugalingon alang kanato. Sa ato pa
Ang primerong ebidensya nga ang tao na tao pag-usab, kausaban sa kinabuhi. Kung sa unang pagkatao, sa unod nung pagkatao, may bisyo siya, mo sigarilyo, mo inom, mo druga, mo himo sa bisan unsa nga mga butang nga gitambag sa Biblia nga dili nato ang himuon. Unang pagkatao to sa unod nun tong kinabuhi. Apan kung gusto niyang malupig katong karaang kinabuhi, magpabautismo siya. O pagkabautismo niya, katong karaang kinabuhi, wala na to. Natangtang ang bisyo, natangtang ang karaang kinabuhi, bag-o na. Batod pas pinulungan ni Pablo, ang akong kinabuhi, gikinabuhi ko karon sa unod, pinaagi na pagtuon ako sa anak sa Dios. Muna'y mayungon nga, na born again na siya. Kana di ang born again, dili di na ngalan og relihiyon. Ang born again di ay eksperyensya na sa tao nga nausab ang iyang kinabuhi, nagpakatao pag-usab. Ang karaan, iyang gitalikdan, gilubong sa tubig, pinaagis bautismo. Paghapwa niya gikas tubig, bag-o na iyang kinabuhi. Wa na ang karaan, wa na ang bisyo. Mao na ang ginganlag second birth. Now, og doon naman tayo perfect example, ana. Kaduha matao, namatay, kausa. Apan human siyang kamatayon, nabanhaw sa unang pagkabanhaw, o karon nagkinabuhing way katapusan. Ang pinaka-perfect example nga gibilin sa atos Biblia, walay lain kundili si Ginoong Hesus. Natao siya sa unod nun nga pagkatao, pinaagi kang Birhen Maria. Apan, sa hamtong na siya, 30 anyos iyang edad, nagpakatao siya pag-usab. Nahinumdumuan na ang experience, ang iyang igagaw, igtagurha, si John the Baptist. Igtagurha, si John the Baptist, na mautismo sa suba sa Jordan, na mautismo sa mga tao, nagtawag sa mga tao, maghinulsol kamo, biyain ninyo ang inyon sala. O ang mga tao nga naghinulsol, mibiya sa ilang sala, gibautismuhan ni Juan. Ning duol si igagaw, igtagurha, nga si Jesus. Nga na igagaw, igtagurha man. Kay si Elizabeth, nga inahan ni John the Baptist, o si Mary, nga inahan ni Jesus, first cousin. So second cousin sila. Miduol si Jesus sa iyang igagaw, igtagurha, nga namautismo, o miingon siya, gaw, bautismuhi ko. Muna ito makita sa ulagway. Bautismuhi ko. Ingon si Juan, kaya nakailaman siya. Dili ako ang angay mo bautismo nimo. Ikaw hinoon ang angay mo bautismo nako. Nakailaman siya, ang Ginoo man ang Mesiyas man mo man akong giwalis mga tao. Ako mao ang gitagna ni Isayas nga tingog sa kamingawan nga mosinggit pag-andam sa dalan sa umalabot. Ang umalabot si Jesus. Giwali ni Juan. Nakailas Juan ang iyang igagaw, igtagurha, ang manluluwas kalibutan, ang kordero sa Dios. Muna yun sa dili ko angay mo bautismo nimo. Ikaw angay mo bautismo nako. Nagpasabot na kailas Juan nga labaw sa iya si Jesus. Apan ang tubag sa Ginoo kaniya ato giningimon. Tanawa Mateo 3 bersikulo 15. Itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat na ini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Kana nga pinulungan nagpasabot. Ingon si Jesus, gaw, ayaw kalimot. Nilusad ko gikas langit aron pagluwas sa makasasala. Aron sila mosunod sa akong lakang, ang lakang sa pagkamatarong. Kay mosunod man sila sa akong lakang, sugdan nato sa sinugdan. Ang paglakaw sa dalan sa pagkamatarong, magsugod sa dihang ang tao, matao pag-usab, pinaagis bautismo. Unay pagsugod, paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. So si Jesus nagbilin og sanglitanan aron ang tanan nga mutuo niya, ang tanan nga musunod niya, parihan niya magpabautismo pod. Munay gisgutan dire
Sa nabautismohan na si Jesus, mihawa sa gikas tubig, mibukas ang kalangitan, o nabati ang tingog sa Dios nga nag-ingon, tingog sa Amahan, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kahimot ako. By the way, this is good news. Every time a person is baptized, if you decide to be baptized in the name of God, kung mo desidir ka nga magpabautismo, magpakatao pag-usab, anang panahona human sa imong bautismo, ang Amahan sa langit, ang Dios nga langit nun, mo deklarar kanimo, kana mao ang akong anak nga pinilangga. We become children of God by baptism. We become members of the family of God in this earth as well as in heaven, because we have become God's child by virtue of being born again. Muna nga, sa ikaduhang Pedro, 1 Pedro 2:21, nag-ingon siya, ang tanang tao nga mosunod sa iyang mga lakang, no? Magsunod sa iyang tunob. Gusto tang adtugyog langit, to ano man ang Ginoo dito ron, musunod tas tunob ni Jesus. O ang paglakaw niya sa dalan sa pagkamatarong, gisugda niya pinaagi sa pagbilig sang litanan aron kita tanan nga gustong moadtog langit, gusto magkinabuhing matarong, moagi puta sa iyang naagihan na bautismuhan puta. Now, arita sa unang kamatayon. Now, naman nato ang first birth, second birth. Atong hisgutan karon ang first death. Kining first death, ako monsultihan. Munay kamatayon nga way pili. Tanan ta matarong or dautan, pwede ta mamatay sa unang kamatayon. Muna giingon ni Hari Solomon sa Ecclesiastes 9 versikulo 2, walay kalainan, magsama ang tanan, usaray mahitabo, matarong dautan, maayog mahinlo, mahugaw, naghalad ugwa maghalad, maayo o makasala, nanumpa, urwa, manumpa. Kita tanan mga matay sa unang kamatayon. Now, this is very important. Ang unang kamatayon, nganong kita tanan ang mamatay, ana, kay kana nga kamatayon, mauna ang kamatayon nga niabot sa kaliwatan tawhanon tungod sa unang sala ni Adan ug ni Iba. Pagkasala ni Adan ug ni Iba, ang resulta sa ilang sala mao nga tanan tao, apil ko, naana sa imong lawas ang kagaw sa sala ug ang kagaw sa sala makamatay. So kandidato ta sa unang kamatayon tanan, resulta sa sala. Nabantayan ninyo ang pulo nga akong gigamit, ha. Ang unang kamatayon para sa tanan tao, matarong ug dautan, mamatay sa unang kamatayon, kay ang tanan tao naanay kagaw sa sala, ug ang kagaw sa sala makamatay. Doon na ray usa katambal ang kagaw sa sala. Kung parehas sa COVID, doon ay bakuna, may bakuna pod ang pagsulod sa kagaw sa sala sa atong lawas. Ang bakuna, ang dugo ni Ginoong Hesus. Ang iyang pagpakamatay sa Kalbaryo sa krus, ang iyang pag-ula sa iyang dugo, mauto kung imong dawaton katong nga bakuna, nan mawala kanimo ang epekto sa unang kamatayon. Maluwas ra gihapon ta. Pinaagi sa dugo ni Jesus, the only vaccine. Now, ang tanan matod pas Roma 3:23 nakasala, nakabsan sa himaya, o sa Korinto 15:21-22 nag-ingon kay ang maingon nga kang Adan ang tanan mga matay, kasi Adan magsiiba ang nakasala, ingon man usab pinaagi kang Kristo ang tanan mga buhi. Did you get that? Ang kagaw sa sala nga makamatay, misod sa kaliwatan tawhanon, lakip ka, lakip ko, pinaagi kang Adan o kang Iba, apan ang bakuna, ang dugo ni Kristo, naabot, pinaagi po sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Now,